Ang topic natin ay napaka-importante sa lahat ng followers ko dahil ang pag-uusapan natin ito yung cancer tumor. At gano'n din, hindi maiiwasan na hindi natin banggitin si Dr. Willie Ong na siyang nagkaroon ng cancer na may 16 cm nung nadiskubre at siya ay nagpa-chemo na. Since siya ay isang kilalang veteranong doktor, madali isa siyang influencer. Kaya kung siya ay nagpa-chemo, so lumalabas lahat ng may cancer tumor ngayon, posibleng gayahin siya. Tama ba? 'Di ba? Pwede. Ang tanong, kaya nakalagay diyan, oh, bakit nagkakaroon nito? Chemo ba ang solusyon? O may iba pang natural therapy na kagaya ng ginagawa ng Abiso Wellness na yung tinatawag Abiso Wellness Protocol? Huwag kayong bibitaw dahil importante ito kahit kayo walang cancer, paano yung kamag-anak nyo? Magulang nyo, nanay nyo, asawa nyo, anak nyo. O kayo, later on, baka magka-cancer. Tingnan nyo, si Dr. Willie Ong, doktor ito, pati asawa niya, pero bakit siya nagkaroon? Matinik ito, ha? So, kung siya nagkaroon, kayo rin, mas posibleng magkaroon sa sitwasyon dahil nagkaroon tayo ng pandemic, baka lang ito, ha, hindi pa tsaka may isinaksak sa atin, bakuna, baka nakaapekto yun. Kaya pwedeng may lumaki sa inyo, ano yung cancer tumor. Ang video nito maaring mahaba, pero napaka-importante. Huwag kayong bibitaw. Kaya talasan nyo, ihanda nyo yung ano, huwag kayong papaistorbo dahil napaka-importante. Marami na ang namatay sa cancer tumor. Nagsimula sa maliit, ganyan lang kalaki, oh. Nagsisimula lang, hipo nila. Tapos nagpa-therapy, nagkaroon ng maling desisyon, nagpa-therapy, nagpa-biopsy, aggressive pala yung maliit na tumor na yon. Yung gano'n, naging gano'n in 3 months. At tapos nun, nagkamali pa rin ng pagte-therapy, ayun, namatay. Marami nangyayari diyan. Kaya mag-iingat kayo, huwag niyong babaliwalain yung maliit na tumor. Ito, malalaman niyo rito ang tamang therapy dahil ang Abiso Wellness Protocol ay may mahigit na 4,000 cancer ang dumaan. Ito lang 2022, yung katatapos lang ng mga bakuna, COVID vaccine. Hanggang ngayon, ang cancer namin, ang pasyente namin nasa 5,000 na, mahigit. Ang cancer doon nasa kalahati, 2,500. Ilang taon lang yan. 3 taon, 2023, 24, 25. Oh, kasi April kami nagsimula 2022. Kaya ngayon 2025, April. Lumagpas na. So mahigit 3 taon na. May 5,000, nasa 2,500. Pero bago yan, ako ay 1978 pa nagte-therapy. Kaya ang cancer napakarami na. Hindi lang 4,000. Kaya itong karanasan ko, i-aano ko sa inyo, totoong pasyente ito, totoong sakit, totoong nabuhay, naka-recover, nag-cancer free, at yung iba namatay naman. Yung buong kwentong yun, i-detalye namin. Ang kadalasan ngayon, kapag may tumor, nag-uusap-usap ang pamilya, o yung walang alam, ha, ang gagawin niyan, magpapa-biopsy. Ano ba ang maitutulong ng biopsy? Wala.
maniwala ka. Ako nagsasalita through experience. Kasi pag binayopsi niya, imagine ninyo, tao tayo o parang bahay, nagkaroon kayo ng dumi, ilalagay niyo sa basurahan yun, ilalagay niyo sa plastic, bubuhol niyo pa, di ba? Dapat yun, itapon niyo na yun eh. Baga sa katawan ng tao may tumor, operahan niyo na yun eh. Pero ang ginawa niyo, hindi niyo pina-opera, binuksan niyo lang parang, di kakalat yun. Buti kung bahay yun, nandiyan na sa hindi kakalat sa buong katawan niyo yun. Dapat yun, ino-opera na, tatanggalin. Pero hindi porket inopera ay gagawin o hindi porket, operasyon niyo ng tama agad, may proseso pa. Bago kayo magpa-opera, dapat palakasin muna ang katawan niyo. Palakasin, kasi ang taong may tumor o may sakit na cancer, acidic 'yan. Pagkain ng cancer, kakalat lalo 'yan, magpupunta kung saan at malakas yung cancer. Dapat palakasin ang katawan, pahinain ang cancer. Paano gagawin? Mamaya, pakinggan niyo ito mamaya. Do'n naman tayo sa chemo, pag-uusapan natin. Sa chemo naman, halimbawa, nagpa-chemo kayo. 'Pag nagpa-chemo kayo, alam na lahat ng scientist at sinasabi ng mga eksperto, 'pag na-chemo kayo, maraming cancer ang maaaring yung tumor niyo maaaring lumiit, pero hindi totally liliit. O maaaring siguro na naalis. Pero don't forget, kasamang mamamatay, maalis yung immune system niyo. Halimbawa, tayo binigyan ng katawan natin na 100 sundalo, good enough para labanan niya yung mga sakit na dumarating, katulad na yung cancer. 'Pag nagpa-chemo kayo, 50% 'yan sa estimate ang nawawala. Ang problema ito, ang cancer parang boxing. May round 1, round 2, 1, 3, walang katapusan na round 'yan. Dahil ang tao talagang may cancer sa katawan. Lilitaw bigla, lahat tayo. Ako may cancer, kayo. Pero walang bukol, maliit lang, hindi pa nade-detect. Pero once na humina ang katawan natin, naging acidic tayo or whatever, magsisimulan lumaki 'yan. 'Yan ang cancer. Ka na, nawalan ka na ng nagpa-chemo ka. Yung cancer humina, pero meron pa rin. Lilipas ang araw, ilang darating na naman yung cancer 'pag humina ang katawan niyo sa maling diet o emotional, lalaki na naman yun. Kaya minsan marami nagsasabi, "Wala na akong cancer." Isa diyan si Rio Diaz, "I'm free of cancer." Pero ano nangyari? After 1 year na sinabi yun, namatay rin siya. Dito ipakikita namin sa inyo, ano ay kinamatay niya? Ng mga nagpa-chemo, ng nagpa-chemo, ipapaano natin dito, ipakikita namin sa inyo. Itong video na ito, ito talagang espesyalista ito. Ito panoorin niyo 'to. I've seen in all the autopsies I've done of cancer patients, not one of them died of cancer. They died of liver failure, they died of cardiac failure, renal failure, all due to chemotherapy. We got a patient that had been through chemo and radiation, and they had cooked her liver and cooked her kidneys. We looked at the blood work and realized she had no organ function to speak of left. And I said, we can make her more comfortable, but the radiation treatment that they used on her has actually destroyed her organs. So we did what we could. She'd been given 3 weeks, we gave her 6 months. And she got time to say goodbye to her family. But I remember walking into the office the morning after she passed, and this internist was sitting on the waiting room couch. And I said, "What's the problem?" And she looked at me and she said, "I'm doing the death certificate, and I don't know what to write for cause of death." I said, "You might try writing the truth for a change." And she said, "You know how much trouble I can get in by doing that?" I said, "If you're going to study with me, you're going to write the truth." And she wrote radiation poisoning, cause of death. She's the only doctor I've ever seen do that. She actually had the courage. Yung mga nagpunta rito, kasi ang pasyente namin dito hindi pa nagpa-chemo, hindi pa nag-biopsy, nagpa-biopsy, nagpa-chemo, ano nangyari sa kanila? Meron kami ito, dati na meron tumor dito, nagpa-chemo, after ng 6 na session dapat, hindi na kaya, 5 na lang, hindi na kaya talaga eh. Nagulat siya, bakit may umano naman sa singit niya, tumor. Kung effective yun, ba't lumipat? Sabi daw po lymphoma.
Non-Hodgkin, Opo. Okay. Tapos sabi, ano nga po ako, chemotherapy. Nung una kinemo ako pero sama talaga ng naramdaman ko, Hindi kaya, parang hindi ko siyempre. kinakaya talaga. Yung pangalawa na, yun na, hindi na ako nakalakad. Palulong po kayo yan, Oo, minsan. kasi sabi daw tinamaan daw yung mga nerves ko doon sa chemo. Hanggang sa ano na, pangatlo, pang-apat na, pang-5 na. Ang napansin ko, nawala nga dito yung bukol ko, pero yung dito, hindi. O, ito pa. Isa pang pasyente na ito, nagpa-chemo rin 2 beses. Nagpa-chemo sa unang sakit niya. Tapos nung nagpa-chemo siya, nawala pero pumunta na naman sa iba. Kaya nagkaroon siya metastasis, nakadalawang chemo siya at radiation. Ibig sabihin nakakalusot siya. O ito, panoorin nyo. Okay, pang-ilang session na natin? Pang-5, Dok. Pang-5, di ba? Opo. At siya nagpa-radiation, nagpa-chemo. Kaya lang napapansin niya parang Lalo, Dok, nanghihina. lalo ka nanghihina. Ilan taon na ba? 36 Dok. 36. Ang health issue mo, Nagsimula, Dok, sa rectal, rectal, tapos lumipat siya sa baga. Yun, Dok, ang naging... Oo. Sa buto, meron na ba? Wala pa naman. Wala. Pero lumalabas, lumilipat na, may Opo. metastasis na. Opo. So, nasa stage 4 ka na. Opo, Nandun stage na. 4. O, sige, istorya mo nga, bro. Kung simula ko. Ang ginawa, Dok, nung una, nagpa-radiation sa chemo. Although, lumiit naman yung, nawala yung bukol sa bituka, Oo, sa rectal. Kaso after mga 2 years, lumipat naman sa baga. Sa baga, okay. Opo. So, Kaya- nag-metastasis, lumipat. Opo. So, stage 4 na agad yun. Stage 4 agad. Oo. Yan payo sa akin ay yung chemo uli, saka radiation. Okay. Di siyempre, sinunod naman natin do kasi nga Oo. wala namang no choice naman Oo. kundi ganun. Di nagpaganon ulit, after nun, lalong lumaki yung bukol. Lalo lumaki ang bukol sa rectal o sa baga? Sa baga po. Sa baga naman. Sa rectal nawala na? Nawala na po. Okay. Lumipat naman. Lumipat po. Yun. Okay. Saka pansin ko, buhat nung tusukin yung bukol, nung mabiopsy, yun, nasakit na yung likod ko, yung dibdib ko. Dati naman kasi wala akong nararamdaman. Oo. Nakita lang sa CT scan, nagpa-CT scan kasi ako. Nakita lang nila na may spot. May spot na, no? Oo. O, ito, isang chemo pa. Marami akong iano sa inyo, ha? O, panoorin nyo to. Ilalabas namin dito. O, sister, ha? Ang, ano niya, cancer, di ba? Lung cancer. Tapos nag-metastasis na. Saan lumipat? Saan umawa? Sa buto? Anong niya? Para, ha? Lungs, pumunta na sa liver, ha? Atay, ano? Oh. Stage 4 na yan, ha? Ano ang ginawa sa kanya? Ikwento mo. Para, ano? Dito, sa ano niya? Dito. Yung dati. Nagpa-chemo siya. Tapos, radiation, ha? Oo. Kaya, may matibay ka rin, ha? Medyo maganda kang pampausap, eh. Salamat, ha? Mananalain kayo, ha? Alam nyo, kahit na radiation, masusunod lang kayo, ha? Importante, nakakainom ka pa, di ba? Ng capsule. Nakakainom ka ng capsule, okay. Ha? Di ba? Kahapon, nung isang araw, nag-therapy. Pangalawang session na to, di ba? Nung unang session, may pagbabago ba? Ano ba nung unang pupunta kayo? Yung kahapon, kasi Namamaga. Namamaga, di ba? Okay. Oh, lumaki yan. Oh. Na-first session daw po. Dito, ha? Dito, lumit daw po. Nung isang araw. Yung pain. Kadalasan may pain ang may cancer, eh. Ano? Nawala? Nag-improve? Nakakatulog na. Kasi dati, hindi kayo makatulog gano'n, di ba? Oo. Yung may mga ako dito. Oo. Yung uot niya. Oo. Yung lumayan ako, nawawala na. Kasi yun, in this 5 hours, umiinom ako ng my basis. Ibig sabihin, painkiller, pain. Sa pain. Oo. Every for 5 hours. Oo. Eh, ngayon.
Ayos mo. Ha? Ako nurse, mga ako hapon. Saka isang nurse lang. O di, maganda. Isang sa maghapon, isa. Ayaw Samantalang, na ako kaya akong hilong. samantalang dati, every 5 hours. Ilipat out. O, di nag-improve ka. Di ba? Salamat sa Diyos, ha. Alam nyo, prayer lang, ha. Prayer lang, ha. Huwag maawa sa inyo, ha. Ay, ito pa. Nagpakimo rin. Tingnan nyo kung nangyari. Yung therapy natin ng second session, ha? Kamusta yung pakiramdam nyo? Ano? Nawala rin po yung hingal ko. Nawala yung hingal, ano? Opo, may Oo. kote-kote na lang. Oo. Ano pakiramdam nyo sa kanya? Tingnan nyo, gumanda ba? Opo. Gumanda po ang ano niya. Aura, ha? Oo. Ngayon, tatasin natin yung lakad nyo, ha? Opo. Kasi ito, paalala ko, stage 4 cancer, metastasis, baga sa nagsawa na kayo sa chemo, di ba? Hindi lang Opo. 30 chemo lumalabas, hindi lang 30 Hindi chemo. po, hindi po. Di ba? Ang Opo. dami, no? 36. 36 pala. Kasi 12 batch so. O, sa 12, 12, 2020. 24, Oo 36. nga. Opo. Matibay kayo, ha? Opo, yung unang Oo. Buti ba't hindi ba kayo agad nagpunta rito? Doon nyo pa pala alam, eh. sorry po. Ha? Sorry po. Ano kasi noon, nanghina katawan sa chemo. Nanghila sa chemo. Opo, Sabi ko, talagang ayaw mo lumakad, lagi nahihilo. Lagi nahihilo. Opo. Eh, ngayon, sabi ko, Nung nagpunta kayo ro, halos lobat na siya, tsaka nangingitim na ito, di ba? ayun nga po. Kung talaga effective ang chemo, bakit tumatalong kung saan-saan? Bakit ang ending namatay? Alam nyo ba? Pag nagpa-chemo, ngayon, kayo na lang, mag-aano tayo ng statistic. Ano ang tsansang mabuhay ang tao? Sa aking estimate, yung iba nag-estimate, sa loob ng tatlong pag nagpa-chemo ka, sa 10 nagpa-chemo, maswerte ang 2 survivor. O kadalasan, sabihin ng 2. Pero sa nangyayari sa amin dito, parang totoo yun. O mas malala pa, baka wala pa isa umabot 3 taon at 5 taon halos wala. Halos isa siguro meron, hindi mo masabi. Kaya pag nagpa-chemo kayo, alam nyo na ito kaya sinasabi sa inyo. Pwede naman kayo magbigay ng magsariling analysis, ano? Ganito gawin natin. Ilan ang kilalang tao, mayaman, artista, athlete, marami, makilala na lalabas sa ano. Hindi natin makukuha yung statistic yung walang pera namatay, hindi mo nga alam kung ano kinamatay, no? Mga mahihirap. Yung mayayaman na lang doon tayo pumunta. Ilan ang kilala niyong mayaman na buhay pa hanggang ngayon na nagpa-chemo? Maswerte isa, meron o 2. Sisimulan natin, Rudy Fernandez, Raul Roco, Miriam Defensor, Lisel Puentes, Rudy Fernandez, Rio Diaz, at marami pang iba. Kasi kaya ko nasabing pwedeng ikumpara, dapat sila makikita natin. Yan ang tamang statistics, yung mga kilalang tao. At may pera. Don't forget, may pera. Kayang gumastos ang kung may the best na chemo, gastusan nila yun. Kaya kayo na magdidesisyon. Maliban pa dito sa actual real-time, real people na may cancer, real people na gumaling. Ngayon ang isusunod natin, kung ano naman ang ginawa ng ang Abiso Wellness pasyente na hindi nagpa-chemo. Pero marami kaming pasyente nag-i-improve kahit nagpa-chemo. Kahit nagpa-chemo, nag-i-improve sila, ha? At marami kaming hindi nagpa-chemo, nakapagpadala ng testimony. Ang totoo, marami na kaming survivor, nagpa-chemo o hindi. Yung iba, sila na lang kasi magastos yung pagpunta rito. Ito yung isang pasyente namin na tinaningan, ang 4 na oncologist to, ha, pero hindi nagpa-chemo to. This is 2020, ha. Nagpa-therapy sa akin, pinalakas ko muna. Sabi ko, walang kaso yan, laki na ng suso niya. Basta wag ka lang magpapa-chemo. At ang kamatayan, ang nagbibigay niyan, hindi yung doktor na oncologist. Kung mamamatay ka, mamamatay. Baka mauna pa ako sa iyo. Mauna pa ako, ha? Kasi ang kamatayan, Diyos ang nagbibigay. Ang buhay, Diyos din. Kaya ang gagawin mo, mananalangin. Ito nga si Kamaw, stage 4 cancer. Totoo ba na may mga napuntahan ka na? Anong sabi sa iyo? Bali, meron pong 4 na doktor na nagtaning na ng buhay ko na pwede lang na daw po ako mabuhay ng 6 months. 6 months. Andaan nyo, 6 months. Tapos may... Anong stage kayo? Stage 4 po, breast cancer. Breast cancer, ha? So, nagpunta kayo sa akin? Opo. Okay? Binigyan ko ba kayo ng gamot? Hindi pa po agad. Oo. Tingnan Apo. nyo kung ano yung binigay ko sa inyo. Ayun, no? Ito po. Ayan. Ito po yung binigay sa akin. Ayan. Ayan lang ang inin niya. Prutas at gulay lang yan, eh. Ha?
Isipin nyo, nakatulong sa kanya. Tsaka ito spray, Apo, di ba? ito po. O, pati spray. Kasi ini-spray niya sa breast niya. Apo. O, di ba? Ito po yung pinanglilinis ko. Oo, pinanglilinis niya. Kaya maraming gamit ito eh, ha? Ito, totoong tao. Siya, isa lang yan sa natulungan natin, ha? Napakarami na. Wala tayong binibigay na gamot, kundi ito lang, food supplement. Ang Abiso Wellness, ang therapy natin, physical, emotional, and then spiritual. Kasi, ang tao hindi pwedeng hindi mananalangin. Kasi ang may-ari ng buhay natin, ang Diyos eh. Kahit nga ako, hindi ko alam pag lumabas ako diyan makakabalik pa ako. Halimbawa, kayo ngayon, nag-uusap tayo, nakikinig kayo dito, may mga kamag-anak kayo, nanay niyo, anak niyo. Sa tingin niyo, hindi niyo alam kung ano nangyayari. Kaya pagbangon pa lang sa umaga, mananalangin kayo. Pero ang pakiusap ko lang, ang pananalanginan niyo, tunay na Diyos. Dahil dalawang klase ang Diyos dito. Baka mamaya pinapanalanginan niyo, hindi tunay na Diyos. Nasa Biblia yan. Mag-aral kayo ng Biblia. Huwag lang yun sa may sinabi, kumpara nyo kung ano talaga yung nasa Biblia. Sa inyo, hindi ko i-convince na tama ako, mali kayo. Hindi. Gumaling kayo dahil gusto ko gumaling kayo. At ang therapy ng Abiso Wellness, pinakamurang therapy, pinakamabilis at pinakamataas ang success rate kahit pa nagpakimo kayo. Base doon sa testimonial natin. Mamaya, i-discuss natin. Mamayang konti, i-discuss kung paano nag-i-evolve, gumagaling ang tao, nag-i-improve ang katawan ng tao mula sa may pain hanggang nawawala yung pain. Pang-ilan session na natin? Pantatlo po. Pantatlo. Ang naging sakit nyo, Ovarian. cancer. Oo. Tama, ha? Pantatlong session natin ito. Gusto ko rin malaman kung anong development. Dahil kung tatlo, yung dalawang session ang tatanungin ko sa inyo. Yung dalawang session, May development ba? Natulungan ba kayo? natulungan, lumakas ang katawan ko, tapos pumunta nga kami ng ilog. Ngayon, pagdating siyempre, ahonin ganon. Oh. Sila lahat hingal, ako lang hindi. Ganun ba? O, yun. Kasi, ano siya, umiinom siya nito, ha? Oo. Makikita ko, ha? Mm. Ito. Yan, uminom ako niyan. Oo, ha? Mm. Ito, ha? Ito ng ano, ha? Yan. Kaya ito, palagi, kahit nagpupurutas gulay lang kayo, pero malakas kayo dahil dito, ha? Okay. Okay, ano pa ang naano nyo? Doon wala yung hingal nyo, lumakas kayo, ano pa? Basta hindi ako napapagod na. Yung pinakabaganda. Kamusta yung tulog nyo? Wala ba kayong problema dati? Dati po, namumblema ako sa tulog, pero ngayon okay na, nabalik na yung tulog ko. Very good. Simula na nag-therapy tayo. Kamusta yung ano nyo, yung bowel nyo, yung pagdumi nyo? Dati ba? Okay po naman. Dati ba? Wala naman? Wala naman po problema. Sige, at least ganyan, ha? Kasi naka-record ito. O sige, tutuloy tayo, ha? Ano, masaya kayo sa therapy natin? Opo, naman siyempre. Very good, very good. Sige. Okay, itong Abiso Wellness, kanunan, nakapokus tayo sa dugo. Bakit? Halimbawa, nagpunta kayo dito, may tumor kayo, etc. Hindi agad kami nakapokus sa inyong tumor para lumiit. Una, aalamin natin ba't kayo nagkatumor. Saan nagsimula yan? Ang totoo, sa Biblia rin yan eh. Magsisimula tayo dito. Napaka-importante ito, Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. So, maganda ang dugo mo, maganda ang katawan mo. Ang kulay ng dugo, di ba kulay pula? What if ang kulay nyo itim na? Laso na yan. Nandiyan na yung cancer. Pwede kayo may stroke. Pwede magka-cancer. Pwede magka-tumor. Ito. Dapat ang dugo natin sa paa. Yan. At hindi malapot. Umaagos ng ganyan. Sa kamay. Pula. Pula. Tama, di ba? I-focus mo. Sa ulo, ganun din. Nakapokus na siya? Kapag ganito na. Halimbawa, bago kayo maging cancer, ganito muna. Ayan. Iitim ang dugo nyo rito sa paa. Kahit pula yung sa kamay. Sa ulo. Ayan, Kahit pwede kayong magka-cancer dyan. Pwede kayong magka-stroke o iba pang sakit. Yan, matagal na ganyan na hindi nyo alam. Lalong-lalo na, naging ganito ang mga dugo ng tao. Dapat yan, bago umitim yan, nasa age of 40 pataas o 50 na. Pero ngayon, kahit 15 years old, ganyan ang dugo. Simula na yung iba, hindi lahat, base rito sa mga pasyente namin. Kasi iba rito, may 15 years old na stroke, 18 years old. Pag chinek mo, ganito, hindi naman dapat pula yun eh. Nakita niyo yung pula kanina, 40 years old na yun eh. Kaya lang tinerapy namin, yan nagsisimula. Yun muna ang titingnan natin, aayusin ang dugo. Bakit? Kasi ang talagang tunay na anti-cancer, nandun sa dugo. Nandun, lahat tayo may cancer. Pero walang bukol.
lalaki lang yan, magbubukol lang yan 'pag humina ang immune system niyo. Kaya ito dapat iinumin niyo. Ito ang dugo, itong pampalakas ng dugo para lumakas ang immune system, basahin niyo ito, napakaimportante 'no, at saka yung Prostalib. Kung lalaki naman kayo, nagkaroon kayong prostate cancer o palaya ihi niyo sa gabi, 3 yan. Ito ang iinumin niyo. Hindi ito gamot, food supplement lang ito, prutas at gulay, pero ito ang magpapalakas do'n sa inyong immune system, pero dapat magde-detox kayo. Kaya ang Abiso Wellness ito, magba-blood detox kayo. Tatanggalin natin yung maitim niyan at ang maitim na dugo o kung may cancer kayo, nandiyan sa pinakamalaking organ, nando'n sa balat. Kaya tatanggalin. Marami kaming procedure. Ang purpose namin, tatanggalin para magkaroon kayong bagong dugo dahil bibigyan kayo ng bagong dugo. Pag binawasan natin yan, yung maitim pupuwersahin natin mag-trigger na mag-produce ng bagong stem cell ang inyong katawan. Pag ginawa niyo yan, unti-unti mapapansin niyo, mag-i-slow down yung pagtanda niyo, mag-i-improve kayo. Wala itong chemo, kundi ito lang. Tamang diet, pati diet, kailangan susunod kayo sa amin. At ano pa yung detox? Kailangan mag-yeast detox kayo dahil ang Pilipino, mahilig kumain ng peanut na hindi nila alam may amag na. Kaya tingnan niyo sa lahat ng nuts, yan ang may asin. Kahit yung mismong peanut na, ayoko lang magsabi ng brand, iingatan niyo yan dahil kadalasan may amag. Marami nag-test sa Amerika niyan. May yeast na tinatawag. Ang yeast, tandaan niyo, nilagay mo sa harina. Yung harinang walang yeast, hindi aalsa yan Pero lagi mo isip, lumalaki. Meron pang maraming Pilipino nagsaing ng umaga, tapos hindi inire-rep nila kinabukasan ay sa gabi kakainin pa may amag na yun o tinatawag na bahaw. Marami yan, nagkakaroong yeast. 'Pag may mataas ang yeast niyo, kahit anong gawing inumin niyo, hindi lilit ang tumor niyo. Kailangan alisin kaya mag-yeast detox tayo, sasabihin ko sa inyo yung detalye. Ano pa? Kailangan magpupurga kayo, parasite, detox. Tuturo namin dito ang proseso, hindi ko kayang sabihin kumpleto rito dahil haba itong video nito. Ibibigay namin sa inyo. Mga isang ano lang 'yon. Tapos susunod kayo sa tamang diet. Prutas at gulay, yung pinakamura na available sa mga merkado, sa mga palengke, talipapa, ibibigay namin sa inyo. Tapos mag-o-ozone therapy kayo. Alam niyo ang ozone therapy, kadalasan yung mahusay nasa 8,000 per session. 32 session yan, 8,000, 'di magkano? Sa Makati. Dito, igagawa ko kayo ng aparato, kayo mismo sa bahay niyo mag-o-ozone. Maliit lang ang gastos niyo, yung aparato bibili niyo. Ite-therapy niyo yung sarili niyo, ite-therapy niyo yung iinumin niyo, ite-therapy niyo yung kasi ang iba bumibili lang sa mga water station, 'pag walang filter yan diretso na sa nawasin kumukuha, 'pag walang stock may chlorine yan. Yun ite-therapy niyo yun. Yung mismong machinery na yun. Ano pa, yung kakainin yung prutas at gulay ite-therapy niyo. Bakit natin ite-therapy yung prutas at gulay? Ang daming E. coli niyan kasi ang fertilizer ngayon, pinaka-the best na fertilizer na mura, kain ng tao marami. Marami ng kaso yan Ano pa? Mga fertilizer, nandun yan, kasama nakakain niyo. Yung ano pa, yung mga prutas 'pag araw agad malantaw, yun nilalagyan ng preservative. 'Pag dinaan niyo sa aparato na yun, madi-detox yun. Kaya isang aparato yung kumpleto, inassemble ko yun. Yan, pasadya para sa inyong sakit. Ano pa? Kung may cancer kayo, sa mga may cancer, kailangan marunong kayong gumamit ng glucose, Tandaan niyo. Dapat eto, yung JKI na nakikita niyo 'to? Bakit tuturo namin sa inyo 'pag nandito na, ayan kailangan marunong kayong pati sa keto, Kailangan ganito, yung kailangan marunong kayo sa glucose tester. May tinatawag na hypoglycemia, low level of glucose, and then ang normal is 120. Tapos ang hypoglycemia, yun yung nanghihina na kayo kulang na kayo sa energy. 50, hypoglycemia na kayo. Pero 60, medyo malakas kayo, hindi kayo napapagod. Dapat nasa 60 ang glucose nyo. Kukontrolin nyo yun. Dahil pagka kahit normal, pero may excess pa kayong glucose, nakakain ng cancer yun. Kailangan palagi nyo tinitest, tinitingnan nyo. Dahil ang kinakain yung prutas, may glucose din yun
At kailangan marunong kayong tumingin ng GI, glycemic index. Tingnan nyo, itatype nyo rito ha. O, ito. Dapat ang kinakain yung glycemic index, yan yung, ano ba yung glycemic index? Ito indicator kung paano niya pataasin yung glucose nyo. Tandaan nyo, ingatan nyo ito ha, kailan maingat kayo. Katulad nyo, white rice, ano ang glycemic index? 72, mataas yan. Pero ang totoo, hindi ko dahil pa kayo pakainin ng rice, maliban na doon sa wild rice o kaya na shirataki. Pero kung hindi nyo nakainan ng rice, okay lang yun. Pero checkin nyo yung glycemic index. Halimbawa, kakain kayo, hindi ko kayang tandaan lahat no? Kakain kayong kamote, checkin nyo yung glycemic index kung mataas o mababa. Mais, kamote, kamoteng kahoy, checkin nyo. Hanggat maaari, nandito lang kayo, 35. Para makontrol nyo yung glucose nyo sa katawan na ang sinasabi ko, malapit sa hypoglycemia. Kung 50 ang hypoglycemia, nanghihina kayo, dapat nasa 60 o 7. Iba kasi, sa 60, malakas. Sa 50, mahina. Iba, 60, mahina sila. Sa 70, tsaka lang lumalakas sila. Kung saan ang ano nyo, kung saan ang ano ng katawan nyo. Kaya kayo ang dapat meron kayong bibliking glucose test. Na nagkakalaga lang ng mga 1,000 lang yan sa Shopee. Pag-aralan nyo yun, importante. Dahil ayokong pupunta kayo doon sa mataas. Hindi naman mataas, kundi kahit sa iba, normal yun. Pero sa inyo, may cancer, hindi normal yun. Dapat malapit lang doon sa hypoglycemia na babantayan nyo. Halimbawa, biglang napasobra yung pagbawas nyo ng sugar. Wala ng glucose, manghina. O may dala kayong cookies, kakagatin nyo lang yun. Madali na babalik naman yun. Pero ito, sa process na yan, magiging expert kayo. Isa lang yan. O sige, next tayo. Kailangan ang isang may cancer, o ano man sakit nyo? Kailangan nag-detox kayo sa inyong large intestine. Ito. Detox talaga tayo. Ito ano naman to? Hydrocolonic therapy na ang ginagastos dito, kung sa Makati kayo sa about isang session, nasa 1,500 to 2,500 hanggang 10-12 session yan. O di magkano, maabot din ng 20,000. Pupunta pa kayo ron, ubus yung oras nyo sa isang araw, mag-a-absent. Kayo hindi, sa bahay lang, ito lang gagamitin nyo. Lalagay, tuturo namin sa inyo pag nandito lilinisin natin itong large intestine Lilinisin natin yan. O labatiba ang tawag dyan. Ito yung small intestine, Mula nakakabit dito sa bituka, kaysa itong may rito, may acid dito, stomach. O yun ang kadugtong nun, yung small. Ito naman yung large. Ang maglilinis ng small, ay 27 feet ito Ito, iinom kayo na mapapansin nyo, dudumi kayo na napakabaho, na matagal na nakastock yan, mga 10 years, 20 years. Doon mabaho, maitim, makugulat kayo. Maitim talaga. Tapos ito naman, ang panlinis naman natin, ito, yung tinatawag labatiba. Dito lang, lalagyan yung tubig, mula sa nawasa, and then ititreat nyo na naman nung ozone, nung machine na kukunin nyo rito. Ipapasok nyo, simple lang, sa rectum. Gagawin nyo ito. Ibang detalye, pwede nyo malaman dito pag nandito kayo. Nabanggit ko na, yung ozone, therapy, mag-ozone kayo. Ito, hindi ba sa ozone ito, special ito. Ipasadya ito kung ano yung sa inyo. Yun ang gagawin natin. At tandaan nyo, iba-iba ang sakit, iba-ibang procedure, Tapos, pagka meron kayong cancer, kadalasan, sa 10 may cancer, 8 dyan may pain. Tutulungan namin kayo, ma-reduce yung pain na yan as much as possible para guminawa naman ang katawan nyo. The more may pain kayo, the mahirap. Kaya iba, umiinom ng tramadol. Iba naman, morphina na pag sobrang sakit, kaya ko naawa ko dahil kadalasan ganyan. Naintindihan nyo na. Susunod kayo sa amin kung ilang beses. Merong cancer na kailangan pumunta kayo 1 beses lang. Merong cancer na 2 beses 1 linggo o 1 beses 1 linggo. Merong 3 beses. Depende sa sitwasyon nyo. Kaya pag-aaralan muna natin yan hanggang mapapansin nyo, gumiginhawa kayo, nag-i-improve kayo, nakatulad ko ng ibang Pakikita natin unti-unti yung mga may cancer. 1, 2 na. Yung nagpakimo at saka hindi nagpakimo. Sige. Pang-ilang therapy mo na to? Pang-4 na po siya. 4 na. Ano ang findings sa'yo? Ang findings po sa akin, tanong ko lang po, findings noon o? Hindi, yung huli, pinakahuli. Ayun, pinakahuli.
Yung findings po sa akin, kung pinakahuli, medyo gumanda po yung dugo ko. Oo. At pagkatapos ay May problema na yung dugo, ano? may problema na po yung dugo. Pero, Epekto ng ano, bakit gumanon? dahil po sa mga sessions ko po rito sa Nag-improve. abiso. Opo. Okay, hindi. Nag-improve po siya. Yung una, ano ang finding sa'yo? Anong sakit mo? Hindi, nung una, yung bago punta rito, anong Bago problema mo? pumunta Anong rito. health issue mo? Ang health issue ko po ay meron po ako stage 4 Stage 4 cancer. 3 or 4 cancer. Oo. Anong cancer yan? Liver cancer. Liver cancer. Sige. Ngayon, after na 4 session mo rito, may improvement ba kahit konti? May improvement po. Although hindi siya, syempre wala namang pong Biglaan. gamot na biglaan. So, may improvement siya ng paunti. Unti-unti. Unti-unti. Especially kasi pag ganyang may sakit, sa paghinga. No? Opo. Medyo, sa paano paghinga? Anong Sa harap mo? paghinga ko po, dati po medyo hirap ako. Hirap ka? Opo. Ngayon, Pero ngayon medyo nag-improve? nag-improve po. Konti. Kamusta yung pagtulog mo naman? Nakatulong ba yung pagtulog mo? Nag-improve? Pagtulog ko po, Parehas lang. nag-improve din po. Nag-improve din yung pagtulog. Nag-improve din po. Sign na gumaganda yung ano mo, gumagalaw yung cell mo, no? Yung nagkakaroon ng normal, gumagalaw na yung immune system, ano? Opo. Okay, kaya yan, tuloy-tuloy pa lang tayo, di ba? Opo. Tuloy-tuloy lang at hindi naman basa-basa sakit yan, kakailangan. Pero sa ngayon, since nag-i-improve ka, i-pray na lang natin na magtuloy-tuloy na, no? So, under medication ka pa, tuloy lang ang session. Opo. Sige, thank you. Thank you po. Medyo mabuti po. Oo, gumanda na yung labi mo, gumanda, di ba? Oo nga daw po. Oo, ay mabuti naman ha. Medyo pati mata mo, gumanda na yung aura mo. Yung hingal po, Hindi pa. medyo nakakalakad na ako ng malayo-layo. Yun ha, tuloy-tuloy lang ha. Apo, salamat po. Okay ha? Sige. Kamusta ka na? Yun. Medyo okay na po. Oo. Nakakabiyahe na po ako mag-isa. Mag-isa. Ibig sabihin, nung una halos hindi ka makalakad, di ba? Palagi kang may kasamang escort, di ba? May mga nanay mo, asawa mo. O ngayon, ikaw lang mag-isa nagpunta. Tsaka ang ganda na ng kulay mo, gumagwapo ka na eh. Ha? O anong araw ba ngayon? 7? 8? O 8. Gaano nakatagal ang therapy simula na nagpunta ka rito? Kailan ka nagsimula? Parang August po. August, di ba? O, isipin mo, palala ka na noon, halos stage 4 ka na, di ba? Tama ba? Stage 4. Oo, stage 4, di ba? Maputla ka, di ba? Hirap kang huminga. Opo. Oo, ngayon, kamusta yung paghinga mo? Yun po, medyo nakakahinga Oo. ng maayos. Ay, gusto ko tayong dalawa at aso ha. O, yan ha. Sige, gumanda ka na ha. Gumanda na yung ano mo ha. Tuloy mo lang yung therapy ha. Huwag kang magsasawa. Okay. Ano ang problema nyo? Ang findings po sa ko, itong yung aking breast cancer. Oo, na-detect. Pero Oh. ano pa lang, umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Oh, ito yung impression niya, oh. Ayun, oh. Okay. Oh, ano ngayon? Nag-therapy ka, mahigit sa linggo lang, di ba? Nag-therapy ako rito sa Abiso na Okay. mahigit isang linggo. Mahigit sa linggo. Oh, ngayon, ito yung bagong Tapos, testing. yun po. Ito yung bagong ultrasound. Ultrasound, ano? O di, ano sabi? Kung okay na. Negative na po. Negative. O di, pero tutuloy ka lang, ha? Tutuloy. Kung mga isang linggo pa uli, ha? Para masigurado ma-plus out yan, ha? Pa-plus out ka, ha? O sige, tuloy. Thank you. Tingnan natin, no? Nakailan session na tayo? 10. 10, di ba? Siya galing sa Zamboanga. Nagsimula kayo something March 6, eh. March 4. March 4. Oh, okay. Yung kapatid niya ang tumatawag sa akin na nasa Maynila. Tawag ng tawag. Siguro isang buwan. Sabi ko, ano ba yung may pag-asa ba? Paano ko masasabi yung pag-asa? Hindi ko nakikita. Kaya sinabi, dalin mo na rito. Ayun, dinala. Kasi parang nawawala na siya ng pag-asa dahil mabigat yung sakit mo. Tama? Opo. Dahil meron kang sakit sa lungs, tapos metastasis sa liver. Opo. Stage 4 na yun. Bihira nang nakakasurvive doon. Pero awa ng Diyos, after na 10 session, Opo. anong masasabi mo? Si Mrs. mo na. Anong nangyari? Napansin mo sa kanya? Okay na po siya. Dati ba inihingal siya? Hindi, tabi mo. Hinihingal siya. Hinihingal. May pain ba siya dati?
Ang likod lang niya. Likod. Ngayon, may pain pa ba? Wala na po. Wala na. Yan, tuloy-tuloy lang. Palala ang pain yan. Kasi lumalaki yung tumor mo eh. So, lumalabas, yung tumor mo lumiit. Although na doon pa rin, lumiit. Nananalo tayo, hawakan mo mo. Mainit ha. Tapos yung kamay mo, hindi maputla. Yan dami nating tingnan mo, i-close up mo. Para sabihin ko. Pumula po, imbis na maputla, namumutla na dati. So sa tingin mo, lumakas ka? Opo. Ikaw man, ha? Tuloy-tuloy. Nakakalakad na po ako ng medyo malayo. Ganun ba? Ba't dati hindi ka makalakad? Hihingalin pa ako pag Di ba? Pasalamat sa Diyos alam niyo kung gumagaling man kayo, siyempre, naaalala ng Diyos yung ginawa niyo mabuti. Kasi mabait minsan, di ba? Di ba? Balay ko, laki ng hirap kasi sa principal ang lahat ng problema. Sige, sana makapagtrabaho ko ulit at tuloy-tuloy lang ha. Kaya lang ito, ginawa ko itong video para malaman na ibang may cancer, magkaroon ng pag-asa. Ha? Bigyan natin pag-asa, kawawa naman. Katulad mo, hindi gumanda na yung mata mo ha. Saka yung hindi katulad dati na, masaya ka? Masaya po. Yun ang timisis niya. Mabait timisis niya, pasensyoso ha. Swerte niyo ha. Kasi yung may cancer o bibigat na sakit, ang gusto ko kasama niyo, asawa niyo, anak niyo, kasi mas mabilis yun eh. Pag ikaw mag-isa, medyo mahirap eh. Ha? Pero at least, medyo bagas. Ito, ganito. Ano ang sitwasyon niya? Dati siya palubog na talaga. Honestly. Parang nalulunod. Pero, kagagalaw niya, sa sikap niya, naawaan Diyos sa kanya ngayon, nakalapit sa pangpang, medyo nasasalat na yung lupa. Tuloy-tuloy lang ha. Pero nasa dagat pa rin tayo. Ha? Wala lang stress ha. Marami pang prayer. Ano naman, di ba? Religious ka naman. Doon naman tayo nakaano. Sige ha. Salamat ha. Salamat muna sa Diyos. Itong napanood yung video, ginawa namin ito para sa kaalaman ng mga dumaranas ng cancer tumor ngayon. At sabi mga therapist, doktor, dahil kailangan natin i-upgrade o dagdagan ng kaalaman. Itong ibigay namin sa inyo, real people, real patient, na nagsabi sa inyo ng totoo. At ito, hindi na ito kailan eksperimenta. Gawin na ito dahil ginawa ko na ito sa 48 years ko sa naturopathy. Kaya, ang isipin nyo ngayon 2025, pero ito, kung kilala nyo si Senator Juan Clavier, gumawa siya ng batas kasi natunugan niya, maraming namamatay sa cancer. Parang tingin niya, nakukulangan siya. Kaya gumawa siya ng batas. That's 1997. RA 8423. Ito. Stop mo. Okay? Ito, Republic Act 8423. Na isa batas to December 1997. End of 1997. Kailan pa yan? Ano na ngayon? 2025. Kaya ginawa ito kasi mismo yung veteranong Batikan na doktor na yun na naging senador, si Dr. Juan Clavier, ay nakita niya yung problema sa stroke, lalo na sa cancer. Maraming failure. Kaya inaniyan, nakita, creating the Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare o Alternative Medicine. Tingnan niyo nakalagay rito, i-focus mo rito. Article 3, Section CD, to organize, develop continuing training program for physician, nurses, pharmacists, physical therapists, and other professional health workers. As well as scientists, research manager. Ako, kasama ko sa mga scientists. Extension in the field of traditional and healthcare. Wala tayong binababang rito. Ito ang layunin lang natin ay tulungan ng tao, mapaganda ang kalagayan ng may tumor, may cancer na naghihirap ngayon. Sawa naman ng Diyos na naging magandang resulta. Kaya kailangan maging matalino tayo. Hindi lang akong inaano rito, dinadowngrade, ito dagdag kaalaman sa bawat isa sa atin. Dahil hindi lang gagastos kayo ng pera, baka pati buhay nyo kasamang igastos nyo yan pag nagkamali tayo ng desisyon sa isang maselang sakit. Sige.